walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. Tapos yung mga iba namang mga tao nagpapaniwala kagad sa arte. Sa pag-iinarte ito eh. Totoo lang, acting lang to. Tapos mamaya party-party na sila uli. Sa Malacanang. Masaya-saya na nila sa Malacanang. Pero dito, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit Sabi po ng Pangulo, isa umano itong pananabutahe sa ekonomiya. So immediately, that's a falsification. alam mo palang economic sabotage yan eh. Bakit di mo kasuhan? Pangalanan mo. Di ba? Kasuhan mo, pangalanan mo tulad ng ginawa ni Pangulong Duterte noon, di ba? Pinangalanan niya, nilipat niya yung mga district director ng mga DPWH, pinag-aalis niya yung palipat-lipat. Pangalanan mo, wag kang puro para kang nangangampanya eh. So that's already very big violation. Yung utang ng gobyerno ng Pilipinas, ng Republika, ay mababawasan kung naging maayos lahat itong kasi ngayon babalik. Parang hindi siya yung nakaupo, sinisisi nito. Yung pangbango yung mga utang, mababawasan talaga yan kung Sino ba nangungutang? Sino ba presidente? Ikaw ba presidente? Nakalimutan mo na ba na ikaw ang presidente? Ano to, amnesia? Nakalimutan mo ikaw ang presidente ng Pilipinas at puro ka na lang pangsisisi? Hindi ka gumalaw? Nasa iyo ang kapangyarihan. Nasa iyo ang lahat ng masasabi nating tool. Like, mandyan ang pwede mong pakasuhan. Di ba? Pero, natatay ako. Parang ganun eh. Natin ngayon to, saan napunta yung pera? Ewan ko sa'yo. Kakasuhan natin sila. Sus, puro daldal. Ang tagal na niyan. Ang dami mo ni siya sabi dyan. Ang tagal na niyan. Ba't di mo na lang gawin? Hindi yung puro ka-interview, nagalit ka. Ito namang mga media, utu-utu din. Sabi pa ng Pangulo, hindi raw nila makita ang kontrata ng mismong proyekto. Posibleng pinaghati-hati umano ito sa iba't ibang subcontractors, kaya hindi matagpuan ang mga record tungkol dito. May isa rin daw ginagawang proyekto sa tabi ng Ghost Project, pero tila hindi pa rin matapos-tapos. Parang nagtuturuan ngayon yung dalawang kontratista. Parang ikaw, nagtuturuan. Di ba? Tinuturo mo sino may kasalanan, yung kontratista ba? Hindi. First of all, the money of the Filipino people ay wala dun sa kontratista. Sisi kayo na sisi dun sa kontratista. Okay, sige. I don't have problems. Tama yung pinangalanan mo yung mga kontratista. Okay yun. Sige. Pero again, sino ang nag-a-approve sa mga kontratista? Sino ang nagbibigay ng proyekto doon sa mga kontratista? If you're saying, palpak itong mga kontratista na to, sino ho ba ang nag-a-approve niyan? Ako? Tayong taong bayan? Sino? Diba? Yung departamento mo din? Yun ang kadil nila eh. Yung mga kontratista sinasabi niya, ang kadil nun, itong DPWH. So, ano to? Tanga-tangahan lang? Ano to? Walang alam? Di ba dapat ang kasama mo nga dapat dyan, DBM. Dapat kasama mo nga dyan, yung sekretary mo. Ano nangyari dito? Ikaw ang in charge dito Bakit ito ganito? Dapat ganun. Asan yung district, director ng area na to? Ikaw, bakit ganito to? Bakit mo inaproban to? Hindi yung galit na ako. Anong pakialam namin sa galit mo? Diba? Hindi babalik ang pera sa taong bayan dahil sa galit mo. Walang mangyayari sa pera ng taong bayan dahil galit ka. Kailangan mo ay kumilos ka. At sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So nakikiusap. Ewan ko, basta meron daw silang usapan na itutuloy ngayon. Wala talagang kwento itong presidente. Ewan ko, meron silang usapan na ito na lang halimbawa, di ba? Yung kay Pangulong Duterte, pagka hindi, ito again, it's not because I'm a Duterte supporter. Alam mo, kaya din ang taong bayan gusto si Pangulong Duterte dahil yung kanyang klase ng di ba?
Pag may sinabi siyang, ito, ayusin nyo ito, o bukas lahat kayo walang lisensya. Di ba? Ginanon niya yung yung mga internet. So, bumilis yung internet. Yung sa airport, may nahuli, ayaw nyong, tigas ng ulo nyo, tanggal kayong lahat. As in, kaya mo yun eh. Kapangyarihan mo yun bilang Pangulo. Ikaw parang, eto kasi, tuturuan itong mga animal na ito. Pakialam namin. Hindi namin kailangan ng tao na sisisihin lang na sisisihin ibang tao. Gumalaw ka, kumilos ka. Ganito, ngayon kung titignan ninyo yan, nabot na tayo ng tag-ulan. Kung titignan ninyo, kung abutin ng bahayan, daglag ka agad yung pader na yan, hindi tatagal yan. So, substandard pa rin. Tiniyak ng Pangulo na mananagot ang mga kontratista ng ganitong ghost project. Alam mo, kasi baka sabihin naman yun, bigyan mo muna kasi ng chance sa banat bay. Masyado ka namang, kasi ang tagal na po. Ang tagal na po. 3 taon na, mag-4 na taon na. Napaka-obvious naman na ginagawa ito para dun sa susunod na i-appoint o i-anoint niya na tatakbong presidente. This is all about politics. Ngayon na lang kumikilos yan kasi alam niyang lame duck na siya. Dahil alam niya, olat sila nung nakaraang eleksyon, kaya na siya kumikilos ngayon. Para nga sa, pakinggan niyo yung sagot ni VP Sara Duterte sa mga diskarte ni Marcos na ganito. Kawawa raw ang mga residente malapit sa lugar dahil sila ang babahain. Sa kanya namang vlog, sinabi ng Pangulo na napablacklist na ang Sims Construction Trading na nasa likod ng proyekto at kakasuhan din daw ang nasabing kumpanya. Suspindihin at kakasuhan naman ng paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Acts and Falsification of Public Documents ang mga opisyal na nakipagsabuatan para mabayaran ang hindi naman ginawang proyekto sa Bulacan. Nagbabalita mula. Alam mo, mga kababae, baka sabihin ng iba dyan kita mo na kakasuhan. Oo, we all know na ganyan si Marcos. Daldal lang ng daldal. Yan nga yung problema 'Di ba? Yan hindi dahil tayo ay pessimistic na parang negative naman masyado tayo, ganyan hindi natin bigyan ng tsansa yung Pangulo. Hindi sa ganon. Okay? Mahigit kasi isipin nyo ito Noong una binabati ko siya, sabi niyo wala pang 100 araw nag-100 araw na. Sabi, wala pa 1 taon Nag-1 taon na. Wala pang 2 taon Nag-2 taon na. Wala pang 3 taon Pangilang taon na gusto nyo? Patapos siya? Tsaka tayo mag-antay ng resulta? Kaya hindi mo masisisi ang taong bayan. Ganito ang reaksyon sa mga walang kwentang lengguwahe o emosyonal na salita ni Marcos. Kasi pasong-paso na kami sa ganyang klaseng binibitawan ni Marcos na lagi na lang sasabihin niya, ganito gagawin natin, ganito gagawin. Ang pakialam namin, paulit-ulit mo na sinabi yan. Gawin mo na lang. Huwag ka ng maraming daldal. Ang dami mo pang daldal. Magtrabaho ka na lang, gawin mo na lang, kasuhan mo na lang, taba ipakita mo, tinanggal mo itong mga pangalan na ito, eto yung mga may kagagawan, wala na sila sa pwesto. Mga deputy mayors at kasama ang mga kapatid natin sa Indigenous Peoples Tribes at ating mga Moro tribes. Kaya this is a showcase of the traditional houses of the Indigenous Peoples Tribes and Muslim tribes of Davao City, and we shared it with our friends from the diplomatic community, particularly Malaysia and China. Alright, now let's accept questions. First, Sir Arjun, GMA. Other topic lang po, ma'am. Ma'am, now that dineclare na ng SC na unconstitutional ang articles of impeachment at in-archive na Senado po ang impeachment complaint, sa anong paraan na lang daw po ninyo ma-explain sa public itong alleged, ma'am, na misuse ng confidential funds? Kung may kaso, sa tamang forum, mag-explain kami
Nagsabi kami noong nag-file sila ng articles of impeachment nila na ready ang defense team para sumagot sa accusations ng prosecutors ng House of Representatives. Noong umakyat sa Supreme Court, yung kaso, lahat ng hiningi ng Supreme Court ay ibinigay namin. Doon sa mga tamang forum at sa tamang venue, nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng saktong sagot at nagbibigay kami ng explanation ng mga accusations. Pero hindi pwede na moro-moro na kung saan lang nagbibigay ng akusasyon at kung saan o kung kailan lang nila gusto mag-akusa ng tao. Ma'am, one last po. Kay FPR, regarding po dun sa confirmation of charges, how is Attorney Kaufman handling the case po, ma'am? I think it's best if you ask Attorney Kaufman. Ang pagkakaalam ko, nagbibigay naman siya ng mga media interviews at sumasagot naman siya sa mga questions. Hindi kasi ako pwedeng mag-explain para kay Attorney Kaufman sa kanyang mga preparations at mga ginagawa sa case ni former President Duterte sa ICC. Pero yung trust and confidence po kay Attorney Kaufman, na dun pa rin po ba? Of course, yes. Oo, kasi siya yung pinili ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na lawyer. So we only follow kung ano yung choice ng client, no? Siya naman yung kliyente, sa kanila naman yung professional arrangements. So as long as nagsabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte na yan ang aking mga abogado, susunod kami and mag-cooperate kami kung anong kailangan ng legal team. Okay, next, we have Sir Julius Paco, Brigada. Sorry po. Ma'am, budget deliberation po, ma'am. Ano po ma-expect po natin po sa OVP na budget deliberation? Yes, budget hearing. Well, it will be the same as last year. Hindi naman nagbago ang administration eh. Yan pa rin ang Pangulo natin, yan pa rin ang Speaker of the House of Representatives natin. So wala na tayong ma-expect na ibibigay para sa Office of the Vice President. So kung ano yung in-approve ng Department of Budget and Management, yun din yung sinabmit namin, yun din yung nilagay sa NEP. And of course, ang expectation natin is bababaan yan pagdating sa House of Representatives. May reaction po sabi nila sa habitual absence mo po daw? Habitual absence saan? Hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi nila na habitual absence. As I said, ito na naman yung style ng mga tao na anti-Duterte na nagbibigay lang ng akusasyon kung saan-saan at wala namang basihan, walang ebidensya at hindi nila na lang sinasubmit o itinataas sa tamang forum or sa tamang venue yung kanilang mga akusasyon. Alam nyo, ang akusasyon na walang basihan ay isang paninira lamang. Ganyan ang lagi nilang ginagawa. Thank you, ma'am. We have one question from Ms. Ruth Palo, ma'am. Vice, ano po yung maitulong ng OVP sa mga tribal, sa mga tribes? I label that this tribal village will be sustained. Sila, may budget sila from the city government of Davao, ang mga tribal villages for upkeep, renovations, and repair. Pero wala tayong may tulong, Vice, yung like mag-deposit ka dahil livelihood para sa kanila. For the Office of the Vice President, kung meron mang mag-apply, pwede kami magbigay. So as long as nandyan pa yung budget ng Magnegosyo Taday, kung meron silang micro, small, and medium na mga livelihood negosyo, ay pwedeng makabigay ang Office of the Vice President. Thank you. Ma'am, we have Mamaya of EDGE. Hi, Magkanayawan Tay. Vice, what is your take on the isa Tanagay Speaker, House Speaker na bisag i-archive na, bisag wala na, na-fight na, still, hindi ka po ang siya closer for
unsa daw? Si Speaker nag-threaten ang Supreme Board na kung dili he will not take action sa MR. Si Kabupod is pwede ko i-impeach. What's your take on that? Well, I cannot comment, no, because I've not seen the speech. I've not seen the speech of hindi naman ko nagatanaw sa ilaha, oy. Kay irritating sila sa mata og sa dalungan. So dili ko nagatanaw sa ilaha. I've not seen it, but dito na lang ta sa kung unsay gisulti sa Supreme Court, no. It's a abuse of authority. So makita ninyo dito gilatag og tarong kung giunsa nila pag-abuso ang ilahang power dinha sa House of Representatives. Senator Annie Marcos described the Speaker as spoiled brat. And also the mayor, the acting mayor.